Bible study dito kala Monday and Amy. So let's just go to the Lord in prayer. Father in heaven, we love you. Give you thanks for gathering us here and that we receive the teachings of the Holy Spirit through Pastora Marie, oh Father God Almighty, and we ask for the revelation, knowledge, oh Lord God Almighty, Lord, that your word is alive in our heart, oh Father God Almighty. To change us, transform us, oh Father. Yes, Jesus. And we give you thanks, oh Father God. We give you praise in Jesus' name. Amen. 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 Thank you, Lord. Praise God. Kumusta ang bawat isa? Mabuti. Mabuti. Amen. God is good all the time. Praise the Lord. Nakakatuwa ang Panginoon. Sa ano pa ba nagtatrabaho man sa office na lang? So, Magdadrive ka pa rin. Anak mo dahil? so anyway, handa na ba tayo sa ating Bible study ngayon? Amen. At pag-usapan natin tubig. Pag-usapan natin nung nakaraan, fire sa nung last Sunday, di ba? We talked about fire. Ito naman ngayon, about water. Ano bang kahalagahan ng water sa ating buhay? Alam niyo ba, water regulates the Earth's temperature. Pag sinabi natin regulate, minamanage niya, kinokontrol niya ang temperatura ng ating daigdig, no? And then also, yung ding temperature ng ating human body, ano nagre-regulate niyan? Tubig, no? Kaya kailangan tubig. Tapos, ang tubig ang nagdadala ng nutrisyon at oxygen sa ating mga cells, no? And also, it cushions joints. Kaya pag masakit ang mga joints natin, akala natin laman yung nando sa joints eh. Tubig pala. May tubig yan, no? Cushion joints, no? And then, it protects organs and tissues. Ayan ang ginagawa ng tubig. At, of course, it removes wastes. Mga dumi sa katawan, nilalabas ng tubig. Kaya naman, ano daw sabi? Dapat tayo uminom ng tubig. Ano daw? 8 glasses a day. Alam niyo ba kung gaano ka-importante ang tubig? Sa Biblia, minention ito ng 722 times. So, ganun ka-importante ang tubig sa ating buhay at sa ating sangkalupaan. Tapos, I'm just giving you some statistics about water para mas ma-encourage tayong uminom ng tubig, no? Water makes up 83% of our blood. Yan mababasa niyo yan sa i-research ninyo. Imagine mo, yung dugo natin 83%. Kaya pag malapot yung dugo natin, kailangan numipis di ba? 83% kasi niyan tubig. 75% of our brain is water. So imagine mo, kung di ka nagiinom ng tubig, ano nangyayari sa brain mo? Natutuyo, nadidehydrate. Wow, no? Importante pala para maging matalino tayo, tubig. 90% of our lungs is water. Wow, no? Ang overall, our bodies are 70% water. Kaya napaka-importante ng tubig. At sabi sa research, a person can live about a month without food, but only a week without water. So, importante ang tubig. Na-realize ba natin yun? Sabi ni Jesus sa John 4:13, Jesus said to her, sino yung her? Yung Samaritan woman. Everyone who drinks this water will be thirsty again. Ano yung water na nire-refer dito? Yung water sa well. Di ba yung Samaritan woman nagpunta sa well, Jacob's well, para sumalok ng tubig.
Kaya sabi ng Panginoon, pag yung kahit sinong uminom dito sa tubig na to, Wow. mauuhaw uli. Verse 14, but whoever drinks of the water that I will give him shall never thirst. Yung iinom dun sa well, mauuhaw uli. Pero yung iinom dun sa tubig na ibibigay ni Kristo, hindi na mauuhaw. Sabi niya, rather, the water that I will give him shall become a fountain of water within him, springing up into everlasting life. Anong napunan ninyo? Ha? Ano punan ninyo? Water, fountain, spring. So yung tubig na bibigay ni Kristo, from water to fountain to spring. Ang spring, mas malaki lagi yan sa fountain. Alam niyo ba itong tubig, pag uminom kayo, it is easily absorbed by the body from the esophagus to the stomach to the intestines. Ano yan eh? Ina-absorb agad. Kasi hindi naman dinadigest ang tubig. So within minutes, na-absorb na yan. Sabi natin, di ba, it carries nutrients to our cells and oxygen. Tapos itong tubig na to, magagamit ito, yung excess water sa atin, lalabas yan bilang ano, perspiration or urine. Lalabas yan. Pero yung sabi ni Kristo, yung tubig na ibibigay sa atin, lalabas ba? Lalabas? Hindi. Ano mangyayari doon sa tubig? Magiging fountain within. Within. Fountain within, springing up. Alam niyo yung springing up, ang kahulugan niyan, parang immediate na parang pag-deliver. No, ibig sabihin, pagka uminom tayo ng tubig ni Kristo, immediately, matransfer ka saan? To eternal life. Ayan, springing up into everlasting life. Di ba malaking bagay yun? So, from water, intindi natin to, from water to fountain to spring. Wow. Yun ang tubig na binibigay ni Kristo. So, ang message po natin ngayon, the water that ends all thirst. Meron palang tubig na patitigilin lahat ng ating uhaw. Ito ang magwawakas sa lahat na ang uhaw, pagka-uhaw. The water that ends all thirst. Maganda ba itong topic na to? Amen. Praise the Lord. Isaiah 55 verse 1 says, come, ano daw? Come everyone who thirsts, come to the waters. Lahat ng nauuhaw lumapit. Pag lumapit ka, saan ka lalapit? Sa tubig. Hindi pa, kaya sabi ng ibang tao, tayo daw kumakain, pero ang talagang hinahanap ng katawan, tubig. We're not hungry, we're thirsty. Pero pagkain ang hinahanap natin, hindi tubig. So, anyway, ang sabi ni Isaiah, come to the water. Waters nga eh. Psalm 42 verse 2. As the deer pants for streams of water, my soul pants for you, O God. No? Oh, as the deer pants for water. So yung uhaw na ano ba yung deer? Usa, yung uhaw na usa, talagang kumbaga mauubos niya siguro yung tubig sa river eh. Kumbaga dahil sa matinding uhaw. Sabi dyan, yung pants, ano yun, talagang matinding pagka-uhaw, no? Gustong-gusto niyang uminom. Importante ho yan, makita natin. Ang ibig sabihin ho niyan, desperately thirsty. So, ewan ko kung naranasan na natin yung, naranasan niyo na ba yung maging desperately thirsty. Yung talagang yung katawan nyo ay uhaw na uhaw sa tubig. May mga times na ano natin yan, na experience natin yan, lalo na kung hindi ka pala inom ng tubig, tapos biglang mararamdaman mo yung uhaw, talagang gusto mo makainom ng tubig. So, ang pagkauhaw niya, sabi sabi ng sumulat nito ay, my soul is desperately thirsty for you, O God. No? Siguro nakakita siya ng usa na uhaw. Tapos sabi niya, ganyan din kauhaw ang aking kaluluwa para sa iyo, O Diyos.
My soul thirsts for God, for the living God. When will I come and appear before God? So, ang kanyang pagkauhaw saan? For the living God. Importante yan. So, hindi sa kung sino pa man, kundi for the living God. When will I come and appear before God? Kanina nabasa natin Sabi doon, from water to fountain, springing up into everlasting or eternal life. Ito, nagtatanong pa siya when will I come and appear before God? Pero, pag nasa iyo na yung tubig ni Kristo, mararanasan mo ang Diyos. No? So, Psalm 63 verse 1, na-lay down natin ang mga verses na to para maging pundasyon natin. O God, you are my God. May personal relationship niya, nakita nyo. You are my God. Earnestly, I seek you. Hinahanap kita talaga. My soul thirsts for you. My flesh longs for you in a dry and weary land where there is no water. Noong araw, di ba, pag-uwi tayo sa probinsya, yung lasa ng tubig, lasang parang lasang kalawang noon Kasi binobomba pa sa mga poso di ba? Parang iba yung lasa ng tubig. Naranasan niyo na ba yun? Yeah. O hindi? Di po. Hindi nyo naranasan yung ibang lasa ng tubig sa ibang lugar? Lahat ba ng tubig pare-pareho lasa? Hindi. So, minsan hinahanap mo yung lasa ng tubig na alam mo. Alam mo yung City water, fresh water. Amen. Refreshing. Sabi niya, my flesh longs for you in a dry and weary land where there is no water. Kumbaga, uhaw na uhaw ka pero nando ka sa lugar na wala naman tubig. Ganyan minsan pag hindi natin nararamdaman ng Panginoon. Parating magka-classmate dito So anyway, in a dry and weary land where there is no water. So tingnan natin yan. Jesus answered and said to her, balikan natin yon kasi huwag tayong mawala doon sa sinabi ni Kristo, everyone who drinks of this water will thirst again. Lahat ng umiinom ng tubig galing sa bottled water, gadsang water, mauuhaw ulit. Ano daw yun? This water, everyone who drinks of this water, ay ibig sabihin yan, worldly source. Yung tubig na galing sa mundo, mauuhaw ka ulit. Worldly source, no? And of course, yung tubig dito is anything that you are finding satisfaction in, no? Yari, ang satisfaction mo sa pera, ang satisfaction mo sa tao, ang satisfaction mo sa ano yun, worldly source yun, di ba? Kasi bakit ano yung spiritual, supernatural source? Di, syempre, ang Panginoon. So anyway, eto tayo. Nakikita mo yung sarili mo dyan, eto tayo. Sabi dyan, everyone who thirsts. Everyone is anyone. Lahat ng tao nauuhaw. Tama? Yes. Lahat ng tao. Pero mula sa everyone, magiging my soul thirst for God. Ibig sabihin, dapat ang tao, mula sa pangkalahatang tao, ikaw mismo, mapunta ka dun sa point na masasabi mo, Lord, I long for you. Lord, I thirst for you. Diba? Una, pangkalahatan. Lahat kayo nauuhaw, lumapit sa akin. Ngayon, ikaw yon, nakarinig. Lumapit ka sa Diyos. Dito ka mapupunta ngayon sa my soul thirsts for God. Okay? Pagkatapos niyan, matapos kang mauhaw sa Diyos, at sabi ni Kristo, uminom ka sa Kanya, doon ka palang makakapunta sa punto na, oh God, you are my God. Okay? Lahat tayo, alam mo, ilan tayo dito? Lahat tayo. Lahat kayo, nauuhaw kayo, lumapit kayo sa Diyos. Tapos, ikaw lumapit ka. Ano masasabi mo? My soul thirsts for you. And then, you are my God. So, dapat merong
progression. Yung ating pagkilala sa Diyos. Mula sa hindi mo siya kilala, nakilala mo siya, nauhaw ka sa Kanya, ngayon, pwede mo sabihin, you are my God. Okay? And then, dumadating lang yan, pag masasabi mong, God, you are my God, ibig sabihin, meron ka ng relasyon sa Panginoon. God, you are my God, kasi ang Holy Spirit, nasa iyo na. The Holy Spirit bears witness with our spirit that we are the children of God. So pag dumating yung Holy Spirit sa atin, pwede na natin sabihin, God, you are my God. Amen? Nakuha niyo ba yung progression dito? So, dito ngayon papasok yung earnestly I seek you kasi the Holy Spirit is the one leading us, making us hungry and thirsty for God, more and more for His intimacy. So, mula sa lahat, naging ikaw, pumasok ang Holy Spirit sa iyo, nasabi mong, Lord, you are my God, you are my Father, ikaw na ngayon ang Diyos ko, hahanapin kita. Lagi, hahanapin yung time, hahanapin yung fellowship, hahanapin yung bonding natin sa Panginoon. Amen? Maliwanag ba doon, ha? So, tingnan natin yung living water. Kasi sabi ni Jesus, siya yung living water. Pag sinabi nating living, flowing. Di ba? Hindi living water kung stagnant yung water. So, living water, fresh, pure water that satisfies man's physical thirst. Meron yun. Hindi ka naman iinom ng tubig sa kanal di ba? Of course, sa mga talagang desperate for water, may mga famine, may mga drought. Kahit na yung tubig, kulay brown na, kulay itim na, iinumin pa rin Di ba? Kaya ang daming parasite nila sa katawan. Pero yung living water, it is God-given spiritual blessings and life-giving power that satisfies man's thirst in the spiritual sense. So, meron tayong thirst na physical, meron tayong thirst na spiritual. So, pag si Kristo ang naging sagot sa ating spiritual thirst, living water siya sa atin. Pero ang iniinom din natin na tubig, kailangan pure flowing. Hindi naman tayo inom ng tubig na may mga itlog ng mga parasites, mga lamok and everything. Amen? So, sabi ni Jeremiah, sa Jeremiah 2:13, for my people have committed two evils. Ano daw? Sino yung my people? Yung may relasyon sa Diyos. My people So, very specific ang salita ng Diyos through Isaiah. My people have committed two sins. So, sino raw yung nag-commit ng two sins? God's people. Andiyan po ba tayo? Amen. God's people. So, ano yun? Sabi niya, they have forsaken me, the fountain of living water. Ano ba yung sabihin ng forsaken? Tinalikuran, iniwanan, kinalimutan. Kasi ito ang Panginoon Ito ang gustong ng Panginoon na tanggapin mo, pero nasatisfy ka lang sa isang basong tubig. Ang gusto ng Panginoon, fountain of living water, fountain. Pero tayo, nasatisfy tayo saan? Sa isang basong tubig. They have forsaken me. Ano daw ang tingin ng Diyos sa kanyang sarili? Fountain of living water. Ano nga yung living water na gusto lang ibigay sa atin ng Panginoon? Ay yung lahat ng spiritual blessings niya. So kasama doon sa fountain of living water, lahat ng blessings niya. Di ba? We have been blessed with all spiritual blessings in the heavenly places in Christ Jesus. So kasama sa living water, yung lahat ng blessings ng Panginoon. Pero tayo, nasatisfy tayo saan? Sa worldly source. Worldly source. Halimbawa na lang, example natin, para madaling maintindihan, na gusto ng Panginoon pagpalain ka for you to make Him your source.
pero nasatisfy ka na lang dun sa monthly salary mo. O nasatisfy ka na lang dun sa, kung retire ka na, nasatisfy ka na lang dun sa social security pension mo. Alam mo yun? Tinatalikuran mo ang Panginoon, eh siya yung fountain eh. Gusto mo lang isang basong tubig. Sino may sabi niyan? My people have committed two evils. Tinatalikuran natin ng fountain dahil happy na tayo dito. Dito na lang ako. Maniwanig ba yan? Naintindihan natin, no? So that's the first evil. Evil ang tawag ng Panginoon. Hindi niya lang sinabing, my people have committed two sins. Hindi eh. Evil. Evil in the eyes of the Lord na i-forsake mo siya. Parang ganito. Etong Panginoon, willing na pagpalain ka, tapos gusto mo pa rin doon, dito. Gusto mo pa rin, ito lang ang pagtitiwalaan ko. Hindi ko maisip paano ako magtitiwala sa Diyos. And then, ang pangalawa, they have dug their own cisterns. Ano ba yung cisterns? Ang cisterns parang clay pot. Clay pot, no? Broken cisterns that cannot hold water. O, ganito ang picture niyan. Uli, ano gusto ng Panginoon? Maging fountain siya. They have forsaken me, the fountain of living water. Sabi niya ganyan, nakontento ka na lang na magkaroon ng sarili mong lalagyan, pero may butas naman. Broken naman. So, imbis na dito ka nakatingin ka rito sa lalagyan mo, pero broken. Yung pinapasok mo, lumalabas din. Nakukuha niyo ba yun? Sabihin niyo kung ano. Di ba? Meron, sabi sa Biblia, you have meron kang basket na puno-puno ng holes na lahat na ilagay mo nahuhulog. May butas. So, ibig sabihin, lahat ng pinagsisikapan mong punuin, lahat ng pinagsisikapan mong punuan ng tubig, eh hindi na pupuno. Bakit? May tagas eh. Tumatapon. Sabi ng Panginoon, kasi eto, hindi mo na kailangang maghukay ng sarili mong lalagyan. Kasi uncontainable to eh. Hindi mo mako-contain to. Yan ang gusto ng Panginoon. Ibig sabihin, huwag mo siyang limitahan. Kasi hindi mo siya pwedeng i-contain. Kasi lahat ng lalagyan mo, kung gusto mo ng lalagyan, hindi kaya ang Panginoon, una, pangalawa, butas lahat ng lalagyan natin. Sino sabi niyan? Ang Panginoon. So, ibig sabihin, nagtitiwala ako sa sweldo ko, may butas din yun. Kulang yun, di ba? Kaya madalas sabi natin, hindi nakaka-satisfy eh. O nagtitiwala ko sa sarili kong isip, kulang din yun. Hindi naman tayo perfect in our understanding. So, importante po, maintindihan natin yun. So, 7:38, sabi niya, the one who believes in me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers. May mensahe tayo dito, flow or stagnate, last month. Balikan niyo, magandang storya yun. As the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living water. Ang Panginoon, fountain of living water, gusto niya daw yung fountain na yun mapunta sa atin. So, fountain rivers, same meaning dito. So, ano daw yun? Sino daw yung rivers of living water? Ang Holy Spirit. Holy Spirit. Ang Holy Spirit. So, pag nasa atin ang Holy Spirit, lagi kasi tayo, alam mo, ang pinagkaiba natin bilang mga anak ng Diyos, yung meron tayong Holy Spirit. No, lahat ng, biruin mo, ang Holy Spirit, napag-aralan natin ng Holy Spirit He will take what belongs to Jesus and declare to us. Ano yung ibig sabihin ng declare? Yung ituro niya sa iyo. Ituro niya sa iyo kasi hindi natin masyadong naintindihan.
yung message natin, everything God has is yours to take. Nandun yun. So, Holy Spirit magpapaunawa sa atin na matanggap mo kung ano yung gustong ibigay ng Panginoon sa atin. Amen? Yun ang dapat natin tatandaan sa Holy Spirit. Again, reverse, dumadalo yan. No? Yan ang Holy Spirit sa atin. And it means the Holy Spirit's working in and flowing out of believer's life. In, out. In, out. Diba? Receive, release. Receive, release. Yan ang flow ng ano natin eh. So, ang Holy Spirit may ginagawa sa atin. Tapos, nagmi-minister tayo out of the overflow. Yung outflow. May inflow. God's working in us. Merong outflow. Doon naman tayo ginagamit ng Panginoon to share the word, to pray, to minister to other people. Yun ang outflow. Kanina, nag-distribute ng mga invitations. That's an outflow. Nandoon ka. Because, bakit? Because you love people. You want to let them experience what it means to know the Lord. And also, yung rivers of living water, it is expressed in the fruit of the Spirit, the gifts of the Holy Spirit, yung anointing, power, and life overflowing to others. So, napaka-importante ng Holy Spirit sa ating buhay. Sabi sa Revelation 21 verse 6, and He said to me, ano daw? It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. To the one who thirsts, I will give freely of the fountain of the water of life. So, ibig sabihin pala, nung sinabi ni Jesus, it is done, it is finished, I am the beginning and the end. Ano yung hindi natatapos? Kasi as far as Jesus concerned, natapos na eh. Pero ano yung hindi natatapos? Yung fountain of the water. Yung fountain of the water? Para kanino? Sa nauuhaw. Sa loob. Dapat, Thirsty. hindi matapos yung pagkauhaw natin sa Diyos. Hindi tayo dapat dumating din sa point na hindi na ako nauuhaw sa Panginoon. Maraming beses sa mga Kristiyano dumadating doon sa point na parang, ay, wala na yung fire na in the sense yung bang passion. Ano yung lesson natin last Sunday? Wake up. The night is nearly over. Pag-usapan natin doon yung spiritual sleep. What does it look like? May natandaan ba kayo what is spiritual sleep look like? Ano yung natandaan ninyo sa spiritual sleep? Yung mga tulog. Spiritually. Di ba? Going through the motion of Christianity. Faith without fire. Loss of passion for worship, prayer, and the word. Allowing sin to dull our conscience. Di ba? So, ibig sabihin, dapat hindi tayo dumating na sa point na ano na tayo, yung parang complacent ka na, hindi na ako nauuhaw, wala na akong desire sa mga ng salita ng Diyos, wala akong desire, worship. Parati tayong paano ba natin i-describe yun? Walang sigla, walang lakas, gano'n, sabi nga na, walang parating lethargic, parating sabi niya, to the one who thirsts, I will give freely of the fountain of the water of life. Yun ang, di ba, pag itong fountain na to natuyo, alam niyo ba, ma-imagine niyo ba yung Niagara Falls matuyo? Oh, paano matutuyo yun? Pero nangyari yun. Back in the 50s yata, 1950s or something, natuyo ang Niagara Falls. Oh, Parang hindi mo ma-imagine, pero nangyari. So, ibig sabihin tayo, kung nangyari yan doon,
nandito tayo sa Holy Spirit, pero andito ang Holy Spirit sa atin, pero pwede rin tayong parang feeling natin natutuyo tayo. Tama? Kasi dapat hindi tayo dumating sa point na parang baliwala na eh. Hindi na, di ba may mga tao, bakit ba nadi-dehydrate ang tao? Hindi umiinom na. Hindi uminom. Alam nyo, dito eh. Ito, meron akong kakilala. Yung mga taong trabaho ng trabaho, no? Yung sister ko, tatrabaho. Tapos, nahimatay sa trabaho niya. Dinala sa emergency. Alam niyo, ang dahilan? Dehydration. Hindi nakakaot ng tubig. So, na-worry yung kanilang administrator sa kanilang facility. Sabi niya, baka hindi lang itong empleyado kong to na dehydrate, kaya ngayon naglagay sa bawat sulok, meron ng fountain eh, merong yung dispenser ng tubig. Sabi niya, baka kasi kulang ang tubig dito sa kumpanya, sa facility, maglagay ng tubig. So, alam niyo, yung nade-dehydrate sila yung nag-faint, na nawawala ng gana, tinatamad. Ha? So, sabi dito, it is done. Walang problema sa tubig ng Panginoon. Walang problema sa Diyos. Na kaninong problema? Nasa atin. Anong problema natin? Sabi, dalawang problema natin. Pinagpalit natin yung fountain of life, a fountain of living water saan? Sa worldly. Sa ating tubig sa mundo. You have abandoned me, the fountain of living water. Tinalikuran natin yun. Mas gusto ko to. At ano pa yung sabi? Gumawa ka ng sarili mong lalagyan, cistern, pero butas naman. So dapat, huwag natin i-commit yun, yung dalawang sin na yun. Ano yun? Lagi tayong tumingin kay Kristo bilang siyang fountain of living water kasi tinapos na ni Kristo eh. Lahat ng dapat niyang gawin, ginawa na niya. So, sino na lang ang dapat laging mauhaw? Tayo. Kung tayo masatisfy, nakapagbasa ako ng ngayon, bukas hindi na naman ako babasa. Lahat tayo dumadating doon sa point na kung minsan parang napagod ka, no? Hindi ka makabasa. Give me a break. parang wala kang lakas, gano'n. Baka wala ka rin joy. Pero sa verse 14 ulit, tingnan natin ang salita ng Diyos, kahit paulit-ulit yan, whoever drinks of the water that I will give him shall never thirst. Pagka ininom natin to, shall never thirst, hindi natin makukumit yung first sin na binanggit ng Diyos. Ano yung first sin? They have neglected me, the fountain of living water. Pero sabi dito, pagka tayo uminom sa Kanya, we will never thirst again. So, ibig sabihin, hindi natin makukumit yung neglect sa Diyos. The water that I will give him shall become a fountain of water within him, springing up into everlasting life. Kaya, tignan niyo yung sequence, lumapit tayo kay Jesus, inumin natin yung tubig na binibigay niya, tapos mabubuhay tayong kasama niya forever and ever. Amen. Yun ang pinarealize niya at narealize nung Samaritan woman. Lumapit kay Jesus, ininom niya yung tubig, yung sineshare ng Panginoon kung sino siya at kung anong gusto niyang gawin para sa Samaritan woman, ginawa niya, and then nagkaroon na siya ngayon ng relasyon sa Panginoong Jesus, and then the Samaritan woman would live with him forever, at yan available din sa ating lahat. So, tanong, nakalapit na ba tayo kay Kristo? Kung nagawa na natin ito, na ininom ba natin ang tubig na inaalay niya? At kung ininom natin yan, ang Holy Spirit nasa atin na. At ano nga yung springing up? Immediate yun. Hindi ka maghihintay na mamatay ka bago mo maranasan yun. Yung eternal life is a present reality and present possession. Amen? May importante yan ma-realize natin. So, pagkatapos ito, pwede kayo magtanong. Ano so far yung naintindihan natin dito sa the water that ends all thirst?
Ano yung water na yun? Word of life. The water that ends all thirst, para sa atin, it is Jesus giving us the Holy Spirit. So, yung water na yun, it's also the Holy Spirit in us. So, number one, na napagtunayan natin dito, the Almighty God, ang Diyos mismo, ang ating Ama, He is the fountain of living water. All life, lahat ng buhay, physical, spiritual, galing sa Diyos Ama. So, lahat ng buhay, galing sa Kanya. No? Nagkaroon tayo ng physical na buhay dahil sa Panginoon Diyos. Meron tayong spiritual na buhay dahil din sa Ama. Salamat sa ating Ama. And then, we bless others from the overflow of the Holy Spirit's work in our life. Pero ang tanong natin, kung hindi tayo nagiging blessing, ano nangyayari? Ano nangyayari? Kasi sabi dito, base doon sa pinag-aaralan natin, nagiging blessing tayo sa iba because of the overflow. Tandaan nyo kanina, sabi ko, inflow and outflow. Kailangan may inflow, may ginagawa ang Holy Spirit sa atin para tayo magkaroon ng outflow. Sabi niya, how can we minister, how can we bless others when we are empty? We cannot bless other people if we are empty. Kailangan meron tayong puno. Puno. Yung water fountain nga eh. Fountain, hindi nababawasan. Puno tayo ng Holy Spirit. Nagkakaroon tayo ng overflow. Every ministry is from the overflow. Pag hindi tayo nakaka-minister kasi walang overflow. Tignan mo yung baso. Andiyan, di ba? Fill my cup, Lord. I lift my cup. Sabay ka na. Come and quench the thirsting of my soul. So, ito daw, lift my cup, Lord. Punuin natin. Kung yung tubig na to, hanggang dito lang, hanggang dito. Kung hanggang saan yung pinakalabi nung pwede kang magbigay sa iba, pero may empty to. Para hindi ito ma-empty, kailangan ito nag-overflow. Kasi doon sa overflow, yung tumatagas, yun ang ibibigay mo doon sa iba. Kasi kung na-empty ito, how can you give when your cup is empty? So the Holy Spirit wants to keep on filling us Overflow. to the overflowing. No, kaya pag tayo nananalangin, ang dapat nating panalangin lagi is, Lord, I want to experience the overflow. Kasi doon sa overflow na yon, wala kang takot magbigay. Overflow eh. Di ba natatakot yung magbigay kung baka maubos to, wala na ako. Pinag-aralan natin noong nakaraan, yung tungkol sa greed. Natatakot tayong maging blessing sa iba kasi baka mamaya, wala na matira sa akin, bigay ako ng bigay ako ng bigay, wala na. Eh, hindi ka naman napupuno. Paano ka napupuno? Ang gusto ba ng Panginoon, ma-empty ka? Hindi, gusto nga ng Lord, lagi kang overflowing eh. Kaya nga binigay niya ang Holy Spirit eh, rivers of living water, rivers. Continuous supply. Diba? Continuous supply, tama kayo doon. And then, let us continue. Kasi, di ba yung sabi sa basa na sa Book of Revelation, kay Kristo, it is done. Pero tayo, let us continue to thirst for the Lord Jesus. How? By not allowing the things of the world to take His place in our heart. So, yun ang ano natin eh. Yun ang problema natin eh. Di ba sabi, di ba pagka sa church, kunyari, may dala tayong lunch, tapos naubos. Ubos ah. Kasi lahat gutom.
Yun ang magandang gutom Masarap kasi. Oo, lahat masarap pagka gutom. Pag hindi na. Pag hindi ka gutom, kahit na yung pinakamasarap, May pintas. wala, may iwanan yan dyan. May pintas pa. Oo, hindi mo yan kakainin. Ganon din tayo kapag punong-puno tayo ng maraming bagay sa Panginoon. Hindi rin tayo magiging, hindi rin tayo magiging hungry for the things of the Lord. Yan ang problema natin eh. Sobrang tayong puno sa maraming bagay pagdating na sa Panginoon. Wala na. Ulam. Tapos nagtataka tayo, bakit ganon? Bakit parang hindi ko yata nararanasan yung overflow. Minsan naisip mo, bakit si brother ganito, ba si sister ganito, parang laging on fire. On fire. Kasi hindi siya na titigil magsabi na, Lord, I want more of you. I want to experience more. I want to see this overflow in my life. Kasi totoo naman yun, we can only minister out of the overflow. Bakit ka nakakakanta sa Panginoon? Dahil masaya ka. Hindi ka masaya sa Panginoon, hindi ka kakanta. Diba? At bakit ka nakakapag-pray? Kasi punong-puno ka ng pagmamahal sa kapwa mo, sa pamilya mo, pinagdadasal mo, kasi ayaw mo silang mapunta sa kapahamakan. Pero kung baliwala naman sila sa'yo, edi hindi ka naman talaga nanalangin para dun sa, kaopisina mo, wala ka naman pakialam sa kanila, ba't gusto papanalangin? Di ba? So, kumbaga, yung continuation ng thirst, dapat hindi yan natatapos. Hindi porke masaya ka kahapon dahil parang punong-puno ka, tapos pagdating naman ng Lunes, parang na-dry ka na kaagad. Di ba ganun nangyayari habang nasa church ka, parang feeling mo punong-puno ka. Kinabukasan, you're on your own, nasa sarili mo kang bahay, nasa sarili mo kang trabaho. Parang wala na eh. Parang ano nangyari? Biglang-bigla nawala yung joy na yon. So, para dun sa babaeng Samaritana, her encounter with Jesus, at si Jesus mismo, nung binigay yung tubig niya, He is the living water, binigay niya doon sa babaeng yon, that ended all her thirst. Remember, yung kasama niya na lalaki, hindi pa rin yung asawa niya. Di ba? Kasi she was thirsty for love. Naghahanap siya uhaw siya sa pagmamahal. Uhaw siya sa acceptance siguro. Kaya nga, nag-i-give siya during the noontime. Walang tao. Wala nag-i-give ng kasikatan ng araw kasi napakainit nun. Tapos may dala-dala ka pang mabigat na banga ng tubig. So, pero nung na-encounter niya si Jesus, pinaranas sa kanya, that water ended all her thirst. Kaya tayo din eh. Kaya hindi na tayo nauuhaw sa mga kung ano-ano eh. Dahil andyan na si Jesus eh, bilang ating satisfaction and contentment. Kaya purihin ng Panginoon, no? I pray na ito yung maging natin. Ito yung maging heart natin sa Lord. Talagang lagi tayong uhaw sa Kanya. Lagi tayong mauhaw sa presensya niya. And it's not because He is leaving us. No, the Lord is always with us. He will never leave us nor forsake us. Diba? Hindi man niya tayo iniiwan eh. Pero nauuhaw tayo sa fellowship, sa bonding, sa intimacy. Ang Panginoon, yung alam mo na, Lord, you are here with me. No, and I am living my life for you. Yun ang importante sa ating buhay. Sa Bible din, ang water of the world. Yes, of course. Yeah. Continue. By the washing of the word. Importante. Kaya nga ang salita ng Diyos, yan ang naglilinis sa atin. Yun ang tubig. Maraming symbolism ang water sa Bible. Ano pa? Meron ba kayong gusto pang maitanong? Yes, sister. Sister, in the presence of the Lord, there will be no more thirst. Yes. In heaven. Because we are right there with Him. Mm-hmm. That is true. Pero sa Revelation dyan,
yung sister, can you back it to the Yeah. page where you have the revelation? Oo. Ayan, Yeah. sabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon dyan, it is done. I am Yeah. Alpha and Omega, the beginning and the end. To the one who thirsts, I will give freely of the fountain of water of life. So Yeah. he is speaking here to the people on earth. Yes. Oh, okay. Kasi, lalahanin natin, yung Book of Revelation, binibigay ng Panginoon kay John para malaman ng mga tao na dito, yung pagsulat ng Book of Revelation, hindi naman para sa mga anghel eh. Oh. Para mabasa natin dito. Kasi sinasabi ng Panginoon siya, natapos na niya yung dapat niyang gawin. Pero tayo na nandito, magpatuloy tayo na mauhaw sa Kanya, mauhaw sa presensya niya, mauhaw sa revelation niya, mauhaw sa fellowship niya, sa intimacy sa Panginoon. Hindi tayo dapat dumating na sa point na hindi na ako nauuhaw sa Lord. No? Yun ang importante. So, yes. Ano pa po? Sino pa ang may tanong? Gusto ng clarification? Sa ngayon ba, masasabi natin na, Lord, I am thirsting for you, o parang okay na ako, no? Satisfied na ako, no? Thirsty. We are always thirsty. So, sabi diyan, hindi na tayo nauuhaw. Saan? We'll never thirst for the things of the world. Kasi, nung wala pa sa atin si Kristo, ang nagbibigay sa atin ng satisfaction, the things of the world. Pero ngayon, ibig ba sabihin, mabuhay tayo bilang mga dukha, mabuhay tayo ng parang kapos na kapos o walang-wala. No. Hindi. Gusto pa rin ng Panginoon tayo ay mabuhay sa kasaganaan, pero hindi tayo materialistic. Hindi tayo ang nakakapag-satisfy sa atin, yung mga bagay. Tayo nasa-satisfy dahil meron tayong kakayahan, ability, to be a blessing to other people. Sabi ko kung hindi tayo nagiging blessing, kasi hindi mo nakikita yung sarili mong blessed. You're blessed to be a blessing. Di ba? Kaya nga pinupuno ng Panginoon para makapag-bless ka o mapainom mo rin yung iba. Pero kung yung hindi ka nagpapainom, magiging para kang Dead Sea. Walang channel. Di ba? So, amen. Kaya, praise the Lord. So, andyan ang Ama, recognizing that God is the source of all life, spiritual, physical. Tapos, andito ang Holy Spirit, filling us to overflowing. No, huwag tayong makontento sa hindi overflow. Kailangan nag-overflow tayo. And then, ano ang sikreto? Let us continue to be thirsty for the Lord, for His Word, for His revelation, for His ministry, no? For impartation and everything. Yan. Huwag nating i-allow ang world to take our place. To take His place in our life. Amen? Amen. Meron pa po ba kayong gustong i-clarify o maliwanag sa atin? No? Hindi na tayo na uuhaw sa iba pang bagay. Praise the Lord. Meron pa ba? Maliwanag ba? Naintindihan? Amen. Praise the Lord. Glory to God. Sige po. Tayo ay manalangin. Praise the Lord. Let's bow our heads. Pero nakita ko Oh, sige. water is made of material thing. Water But is the word of one God is part. not material. Oh. Kaya walang ending. Pero ang water may ending. Oh. Kasi material eh. But the word of God is not material. It's eternal. Oo. Yeah. Yeah. Pero doon sa new heaven and new earth, punong-puno ng mga fountains of water. Yun ang description. Di ba sabi, I saw this fountain flowing. No? Kaya, kahit na nandun na tayo sa new heaven and new earth, meron pa rin dong material kasi pwede mo pa rin hawakan.
Ang pinagkaiba lang, we are in a new dimension. In a new dimension. No? So, maski yung tubig doon, hindi na pwedeng maging polluted. Kasi dito may pollution pa. Sa new heaven and new earth, wala nang pollution eh. That's how I look at it. Hindi ko alam kung ano sinasabi talaga lang, pero I'm engaging from the Word of God, this new heaven and new earth. Kasi nga new eh. New na eh. No? Wala na yung mga old things doon, mga pollutants and everything. So, praise the Lord. Sige po. So, sister, hindi na rin tayo mauuhaw doon. Hindi na siguro katulad nung ating thirst because our body is deteriorating. I see. Siguro may ibang... Hindi na tayo mauuhaw. Hindi, tinatanong ni Sister Tess kung mauuhaw pa tayo doon. Hindi na. Hindi natin masabing hindi na tayo mauuhaw. Kasi ang uhaw natin ngayon, comparing to our physical body, yung physical body kasi natin nagde-deteriorate eh. Okay. Di ba? So, pag hindi mo ininuman ng tubig yung katawan mo, magkakaroon ka ng sakit. Di ba? Pero doon, dahil sabi ko nga, everything will now be we are in a new dimension sa ating tubig. Although may material tubig doon eh. Kasi sabi, maglalakad ka sa Street of Gold. Material yun eh. Hindi ka man nakalutang eh. Tapos may mga fountain and everything. Material din yun. Material pero without the corruption of the present world that we are living. Okay. So, hindi ko masabing hindi na tayo mauuhaw. Siguro mauuhaw pa rin tayo. Dahil sa andun ang presensya ng Panginoon eh. Mauuhaw sa physical na tubig. Hindi na, maaaring hindi na, pero sa tingin ko, iinom pa rin tayo doon. Dahil sabi doon, meron din tayong pagkain eh. Oo nga, kakain din tayo doon. Alam ka naman, puro lang tayo kain, hindi tayo iinom. Tsaka hindi tayo nagugutom. Di syempre nagugutom at nauuhaw. Yes, sa new heaven and new earth, we have glorified bodies, pero meron pa rin food eh. Sabi doon eh. Di ba? Di hindi natin kakainin yun kung di tayo gutom. Di kailangan magutom tayo. Pero, Hindi sa gutom na katulad siguro ngayon ng nararanasan natin dito. Kaya nga sabi ko, we have been given bits and pieces about heaven, about the new heaven and the new earth, but we don't know everything yet. I cannot answer everything. But for now, what we are reading from the Bible is what we are, discussing. Water is made up of Hydrogen, 1 part hydrogen, 2 parts oxygen. Yeah, H2, matter yun. Pero ang salita ng Diyos, hindi mo makikita. Oh, yes, It's definitely. non-material, so it's Yeah. everlasting. Kaya ang ano naman doon is water is just a symbol a Symbol type lang, of the Word of Symbol God, no? Pero siyempre pag nandun ka na sa presensya ng Panginoon, we are in the presence of the living Word. No? Yeah, word na. Yeah, living Word. So, sabi ko nga, surprise us. Marami naman tayong bagay na masusurpresa tayo pag nandun na tayo. Hindi naman natin alam lahat ngayon eh. But, suffice it to say that we have been given something about it na magpapa bits and pieces, something that will help us, look forward to it. Kung binigay ng Lord lahat yan, parang wala na tayong sorpresa. Kaya masusurpresa pa rin tayo. Surprises, Lord. Yes, kaya nga kaya nga ang pangalan niya, his name is Wonderful eh. Kasi he is full of wonder. Amen. Amen. Sige na. Sister, sometimes I forget to pray. Oh. And then the Lord, you can feel it in your heart when you don't pray. It's Oo. Lord, hindi kita nakausap ngayon. Yeah. Saka na. Yeah. Or nakinig lang ako ng nakinig. Oo. And it is also about Him. But it's different when you talk to Him. Yes. And Oo. He talks back. Right. So it's a conversation. So about being continuously thirsty for For the God. Lord. Yeah, for the Lord. Yeah. Ang natutunan ko this month is, what is this? We are only a prayer away Yes. Oo. from the miracle-working power of the Holy Spirit. Yes. Amen. Yes. That is what I learned. That this is week. true. You're just a prayer away. Yun yung may kantang ganun, di ba? So, yeah, call unto me and I will answer you Yeah. and show you great and mighty things that you do not know. Jeremiah 33:3.
Yun daw ang number ng Panginoon. Okay? Amen. That's even 3 o'clock I'm praying in the Yes. morning. Yes. Wala namang oras talaga eh. Nagigising kasi ako ng 3 o'clock. Yes. Wala namang oras eh. We can call unto Him anytime. No? Kaya nga yun ang kagandahan The sa best Panginoon time eh. to pray is at 3 o'clock. Tahimik na tahimik talaga. Oo nga. Totoo yan. Pero that's what they say because there is secret in that 3 In that, o'clock. in that 3 o'clock time. Yeah. Basta the Lord, naramdaman mo ang presensya ng Panginoon na tinatawag ka para manalangin. Amen. Manalangin ka. Yes. Oh, yan ang kahulugan nun. Amen. Gusto salamat sa Panginoon dahil yung tubig ni Kristo ay nasa atin na. Pray Ang without Holy ceasing. Spirit. Yeah. No, rivers of living water flowing from our belly, which is the Holy Yes, we Spirit. have abundant supply. Amen. Sige po, Amen. manalangin tayo. Aming Ama sa langit, Panginoon, maraming salamat po na muli in-encourage nyo kami sa inyong mga salita na kayo ang tubig na aming tinanggap, Panginoon, sa pamamagitan ni Kristo at hindi na kami muling mauuhaw, Panginoon, sa mga bagay na inaalok ng mundo. Lord, we commit our lives to you. We thank you, O God, even our families. We commit our bodies to you, Lord. We belong to you. Sa oras na to, we rebuke every sickness in the name of Jesus. We rebuke every pain, O God, in Jesus' name. Lord, let your healing virtue flow through each one, O God, desiring for healing right now. Lord, salamat po na kung meron man pong kaming pangangailangan, katulad ng nabanggit ninyo, you are the fountain of living water. Forgive us, O Lord, for neglecting the fountain and just settling for less, O Lord God. Help us, Father, to see you for who you are, that you are the fountain of all blessings, Panginoon. Nasa inyo ang kasagutan ng lahat ng aming mga pangangailangan. Thank you, Lord, O God, for reminding us, Lord, to completely put our trust in you, not on our broken cisterns, Lord. Lahat ng mga effort namin ay parang isang lalagyan na may butas. Pero sa inyo, Panginoon, you satisfy us to overflowing. Kaya maraming salamat po. And thank you, Holy Spirit, for leading us, guiding us, teaching us. Lord, we truly cannot do it, cannot make it without you. Kaya naman, sobra kaming nagpupuri sa inyo at nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat po na wala kaming pangangailangan na hindi nyo kayang tugunin. Salamat po, Panginoon, na lahat ng aming mga katanungan ay binibigyan nyo ng kasagutan. Kaya sa inyo namin, Lord God, binibigay lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. God is good all the time. Salamat po sa lahat ng nakinig. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon.